Martial Peak, Kabanata 3921. Universe Transference Law. Sa lohikal na pagsasalita, dahil si Yang Kai ay nasugatan ni Madam Lan, hindi niya magagawang panatilihin ang katawan ng tatlong paa na uwak. Malaki ang posibilidad na nakuha na ito ni Madam Lan. Gayunpaman, hindi magandang magtanong. Siguradong hindi sasabihin ni Madam Lan sa kanila. Kung tatanungin nila si Yang Kai, natatakot sila na baka magkamali si Yang Kai. Umiling si Wei Kei at sinabing may pilit ng ngiti. Kahit sino ang may katawan ng tatlong paa ng uwak, wala itong kinalaman sa Great Moon Province. Nang lumitaw ang Three-Legged Crow Palace, napagtanto niya na ang usapin ng Sunstar ay naging seryoso. Agad niyang inutusan ang isang grupo ng mga disipulo na bumalik sa First Inn at maghintay ng mga order. Nagpadala rin siya ng mensahe sa punong tanggapan. Gusto niyang gamitin ang lahat ng puwersa ng Great Moon Province para makakuha ng bahagi ng pagnakawan, ngunit ang hitsura ng Three-Legged Crow ay ganap na nakagambala sa kanyang plano. Ang ganitong uri ng kayamanan ay hindi isang bagay na ang lalawigan ng Great Moon ay kwalipikadong pagimbutan, at hindi maaaring lumahok dito ang anumang puwersang pangatlong klase. Kahit na ang mga pangalawang uri na puwersa ay hindi magagawa. Ang puwersahang pakikilahok ay magtatapos lamang sa trahedya. Ang mga kwalipikadong lumaban para sa katawan ng tatlong paa na uwak ay ang mga first class na puwersa lamang at ang Blessed Enclaves. Bukod dito, kahit na ang Great Moon Province ay hindi gaanong natamo mula sa Sunstar sa pagkakataong ito, hindi rin ito maliit na halaga. Nakakuha sila ng ilang bahagi ng Sun's True Fire, kabilang ang isa sa mga 5th class na apoy. Isa na itong mabungang paglalakbay. Hanggat natutunaw nila ang ani sa panahong ito, ang Great Moon Province ay tiyak na magkakaroon ng isa pang pang-apat na klase na dalubhasa sa paghahati ng langit. Sa oras na iyon, ang kabuuang lakas ng Great Moon Province ay bubuti, at ang pagsusumikap nila ni Tao Rongfang ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Nga pala, Martial Uncles. Parang may naalala bigla si Meng Hong. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao at sinabing, may isa pang bagay na ire-report sa iyo. Nang bumalik si Junior Brother Yang sa First Inn na may mga pinsala, gusto ko siyang tulungan, ngunit pinigilan niya ako. Sinadya pa niyang nag-transmit ng voice message sa amin, sinasabi sa amin na magpanggap na hindi siya kilala. Natatakot ba si Junior Brother Yang na magdulot ng gulo para sa atin? Narinig ito ni Wei Kei at nagtaas ng kilay. Nag-transmit siya ng voice message sa iyo para magpanggap na hindi mo siya kilala. Oo, tumanggo si Meng Hong. Nagmuni-muni si Tao Rongfang at sinabing, naiisip pa rin niya ito sa oras na iyon. Talagang maislan ang batang ito. Hindi katakatakang nakakaagaw siya ng pagkain sa bibig ng tigre. Naguguluhan si Meng Hong. Martial Uncle Tao, ibig mong sabihin. Sabi ni Tao Rongfang. Tulad ng iyong nahulaan, si Yang Kai ay dapat matakot na magdadala ka ng gulo sa iyong sarili, kaya hiniling niya sa iyo na magpanggap na hindi kayo magkakilala, gumawa siya ng malaking gulo sa pagkakataong ito at nakasakit ng maraming puwersa. Kung malalaman ng mga tao na may malapit siyang ugnayan sa mga tao mula sa Great Moon Province, ang Great Moon Province ay palaging magiging problema. Ginagawa niya ito para sa kapakanan ng Great Moon Province. Kumunat ang noo ni Old Fang. Ngunit pumunta kami dito kasama si Brother Yang at nanatili sa First Inn ng ilang buwan. Siguradong may nakakita sa atin na kasama niya noon, kaya walang kwenta na magkunwaring hindi natin siya kilala ngayon. Sinabi ni Wei Kei. Kaya ang iilan sa inyo ay hindi dapat magpakita ng inyong sarili sa malapit na hinaharap, para maiwasang ma-target ng mga taong may masamang intensyon. Hanggat walang nakakatuklas sa inyo, hindi dapat magkaroon ng anumang mga problema. Nagkatinginan si Old Fang at Daiyu at tumanggo. Naiintindihan. Pagkatapos ng ilang sandali, hiniling ni Wei Kei ang mga disipulo na umalis. Nang sila na lang ni Tao Rongfang ang naiwan sa silid, bigla niyang sinabi. Ano ang gagawin natin? Ano sa tingin mo, Junior Sister? Sabi ni Tao Rongfang, ang batang iyon ay matapang at maingat, at higit sa lahat, mabait. Siya ay isang mabuting panla. Pagkatapos ay ngumiti siya ng mapait at sinabing, sayang at wala siyang kapalaran sa Great Moon Province. Matagal na natahimik si Wei Kei bago siya bumantong hininga. Mukhang iniisip ni Junior Sister ang katulad ko. Napakaraming problema ang naidulot ni Yang Kai sa pagkakataong ito kaya hindi siya nabigyan ng Great Moon Province ng matibay na kanlungan. Sa makatuwid, ang nakaraang panukala ng pagtanggap sa kanya sa Great Moon Province ay malamang na matupad. Hindi sa hindi tinupad ni Wei Kei at Tao Rongfang ang kanilang mga salita, ngunit bilang mga master ng Heaven Opening Realm, kailangan nilang isaalang-alang ang iba pang mga disipulo ng Great Moon Province. Hindi mahalaga kung kunin nila si Yang Kai, ngunit sino ang makakaharap sa gulo na sumunod. Sa oras na iyon, ang buong lalawigan ng Great Moon ay magkakaproblema. Iniligtas niya ang ating buhay.
Masayang tumingin si Tao Rongfang kay Wei Kei. Sa bulwagan na iyon, kung hindi dahil sa napapanahong babala ni Yang Kai, maaaring hindi pa sila makakaligtas ni Wei Kei hanggang ngayon. Ngayong nagkaproblema si Yang Kai, wala silang magawa, na labis na ikinalungkot ni Tao Rongfang. Namula si Wei Kei, mag-isip ng paraan para mabayaran siya. Kung maaari, mas mabuting tulungan siyang palihim na makatakas sa ibang malaking teritoryo at itago ang kanyang pagkakakilanlan. Iyon lang ang paraan. May isa pa. Ano sa tingin ni Junior Sister? Tanong ni Wei Kei. Tiningnan siya ni Tao Rongfang at sinabing, ang bangkay ng Golden Crow. Tumango si Wei Kei. Sinabi ni Tao Rongfang. Akala ko ang bangkay ng Golden Crow ay malamang na ninakaw ni Madam Lan, ngunit ngayon ay tila hindi imposible na ang bangkay ay nasa mga kamay ni Yang Kai. Napangiti si Wei Kei. Bakit mo nasabi iyan? Tinitigan siya ni Tao Rongfang ng masama. Brother, sinusubukan mo ba ako? Nagtaas ng kamay si Wei Kei. Nag-uusap lang tayo. Gusto kong malaman kung ganoon din ang tingin sa akin ni Junior Sister. Sinabi ni Tao Rongfang, kung ang bangkay ng Golden Crow ay talagang ninakaw ni Madam Lan, kung gayon si Yang Kai ay magiging maayos at hindi na kailangang magpapadala ng espesyal na mensahe kay Meng Hong. Ngunit ginawa pa rin niya, na nangangahulugan na siya ay may pag-aalinlangan. Ang kanyang pag-aalinlangan ay walang iba kundi ang kanyang sariling mga problema ay magdadala sa iba, na hindi rin direktang nagpapatunay sa katotohanan na ang bangkay ng Golden Crow ay nasa kanyang mga kamay. Siyempre, hindi natin maaalis ang posibilidad na ang bangkay ng Golden Crow ay ninakaw na ni Madam Lan, at nag-iingat lang siya. Ngumiti si Wei Kei at sinabing, talagang matalino si Junior Sister. Inilibot ni Tao Rongfang ang mga mata sa kanya, medyo nanliligaw. Iyon din ang iniisip ni brother. Tumango si Wei Kei. Oo, ngayon kahit na hindi ko alam kung sino, may bangkay ng Golden Crow. Ngunit kahit na sino ang mayroon nito, wala itong kinalaman sa atin. Sa gilid ng silid, ang katulong ay nagdala ng ilang pagkain at nakipagpalitan ng mga toast kay Yang Kai. Pagkatapos ng 3 ikot ng alak at 5 pinggan, pareho silang lasing. Kung pag-uusapan, bagamat 4 na nakatira si Yang Kai dito buwan bago, hindi pa niya naitanong ang pangalan ng alipin. Palagi niya itong tinatawag na Little Second Brother. Ngayong nag-uusap sila, alam na niya ang pangalan ng alipin. Simple lang ang pangalan ng alipin, pinangalan ng Bai, at ang una niyang pangalan ay Chi. Isa na walang pananagutan na magiliw ay nagtatago ng masasamang hangarin. Sabihin mo sa akin kung anong gusto mo. Pinadala ka ba ng Lady Boss para alamin ang background ko? Sinulyapan siya ni Yang Kai mula sa gilid ng kanyang mga mata habang kumakain. Tumawa si Bai Chi, kinuha ang lalagyan ng alak, at pinuno ang tasa ni Yang Kai, at sinabing, paano iyon maging? Kung talagang gustong malaman ng Lady Boss ang background mo, bakit siya magdaranas ng napakaraming problema? Ang first in ay walang anumang impormasyon. Magtanong ka lang at malalaman niya kung saan ka nanggaling. Pagkatapos sabihin mo sa akin kung saan ako nanggaling. Si Yang Kai ay may ekspresyon ng hindi makapaniwala. Tumingin si Bai Chi sa kanya. Gusto mo ba talagang sabihin? Sabihin mo ito, tingnan natin kung ano ang sasabihin mo. Ibinaba ni Bai Chi ang lalagyan ng alak at umupo ng tuwid, at sinabing, kung gayon sasabihin ko. Ang pangalan ko ay Yang Kai, at ako ay nasa tuktok ng Emperor Realm. 1 taon na ang nakalipas, tumalon ako mula sa isang hindi kilalang mundo at tinanggap ako ng Earth Protector Venerable Duan Hai ng Fire Spirit Land. Pumasok ako sa 7 Openings Land at nagtrabaho bilang isang katulong sa Fire Spirit Land, nag-aalaga ng mga puno ng prutas sa loob ng kalahating taon. Nang maglaon, ang 7 Openings Land ay nakaranas ng isang hindi inaasahang pangyayari at makapangyarihang mga kaaway ang sumalakay. Sa panahon ng kaguluhan, sinamantala ko ang pagkakataong makatakas. 3 tao ang kasama ko, 1 lalaki at 2 babae, si Fang Biki, Daiyu, at Asan. Tama ba ako? Tinitigan siya ni Yang Kai. Ilang especially iya mayroon ang first in sa labas. Isa lang siyang walang sinuman, ngunit napakaraming malalaman ng first in tungkol sa kanya. Madaling isipin kung gaano kakilakilabot ang puwersang ito. Tumawa si Bichi. Alam ko rin na pinaliit mo ang kapangyarihan ng 5 Elements Wood. Ang mga mata ni Yang Kai. Ano pa? At saka, sa Sunstar, nagnakaw ka ng pagkain sa bibig ng tigre at naglaro ng grupo ng Heaven Opening Realm Cultivator. Haha. Pilit na tumawa si Yang Kai at nakahinga ng maluwag. Mukhang hindi omniscient ang first in. At least, hindi nila inusisa ang tungkol sa relasyon niya kay Old Man Shu, ni hindi nila alam ang kalidad ng wood force niya. Ang alam nila ay mababaw lang na impormasyon, pero kahit ano pa man, sapat na iyon para mabiga sila. Sabihin mo sa akin, kung ano ang nangyari sa Sunstar. Paano mo nakuha ang bangkay ng Golden Crow? Bakit hindi mo nalang tanungin ang Lady Boss?
Bakit ka nagtatanong sa akin? Nagmamakol si Yang Kai. Ang pagbanggit pa lang ng bangkay ng Golden Crow ay nagalit na siya. Kung hindi lang siya pinigilan ng Lady Boss, siguradong nakabalik na siya sa first in nang hindi nasaktan. Hindi niya na kailangang magdusa ng hampas ng palad na iyon. Ang Lady Boss ay masama ang loob nitong mga araw na ito. Hindi ba ako hihingi ng pambubugbog kung tatanungin ko siya? Mapait na sabi ni Bai Chi. Ayaw siyang pansinin ni Yang Kai, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi niya. May isang bagay na hindi ko maintindihan. Kung maaari mong sabihin sa akin, maaari kong sabihin sa iyo ang tungkol sa nangyari sa Sunstar. Pinaikit ni Bai Chi ang kanyang mga mata at maingat na tiningnan siya. Ano ang gusto mong itanong? Sinabi ni Yang Kai. Huwag kang mag-alala, hindi ito sikreto. Kung ito ay sikreto, maaari mong piliin na huwag sabihin sa akin. Tumanggo si Bai Chi. Kung gayon maaari kang magtanong. Kinagat ni Yang Kai ang kanyang mga ngipin at sinabi. Malinaw kong iniwan si Lady Boss sa malayo, at sigurado ako na kahit na sa kanyang lakas na 6th grade Heaven Opening Realm, hindi niya ako maabutin, kaya bakit siya bumalik sa first in isang hakbang sa unahan ko? Bakit siya naghihintay sa labas ng first in? Ito ay isang bagay na hindi niya maaari matapos ang pag-iisip tungkol dito sa loob ng ilang araw. Maliban kung ang Lady Boss ay mayroon ding isang bagay tulad ng Space Spirit Bead, walang paraan upang ipaliwanag ito. Natuwa si Bai Chi. Iyan ba ang gusto mong itanong? Alam mo ang dahilan. Hindi napigilan ni Bai Chi na tumawa, hinampas ang mesa. Hinabol ka ba sa isang sulok noon, kaya gusto mong pumunta sa first in para maiwasan ang limelight? Akala mo basta pumasok ka sa first in, walang maglalakas loob na gumawa ng anuman sa iyo, kaya pagkatapos iwan ang Lady Boss, dumiretso ka sa first in. Tama iyan. Tumanggo si Yang Kai. Iyon nga ang iniisip niya noong mga oras na iyon. Kung tutusin, wala talaga siyang mapupuntahan noong mga oras na iyon, at ang first in lang ang ligtas na lugar. Ha. Tumawa ng husto si Bai Chi kaya samandal siya pasulong at pabalik, halos tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Malamig na tiningnan siya ni Yang Kai, na sana ay mailabas niya ang Black Dragon Spear at saksakin siya hanggang sa mamatay. Parang naramdaman ang lamig ni Yang Kai, nahihirapang pinigilan ni Bai Chi ang kanyang ngiti, humigop ng alak, at sinabing. Narinig mo na ba ang Universe Escape Technique? Universe Escape Technique, sumimangot si Yang Kai. Ano iyon? Talagang hindi niya narinig ang tungkol sa bagay na ito, ngunit sa pagtingin sa ekspresyon ni Bai Chi, mahihinuha din ni Yang Kai na ang dahilan kung bakit bumalik ang Lady Boss sa first in ng maaga at naghintay sa kanya sa labas ay may malaking kinalaman sa Universe Escape Technique na ito. Marshall Peak, Kabanata 3922. Bakit ka bumaba dito? Ipinaliwanag ni Bai Chi. Ang 3,000 mundo ay malawak at maluwang. Kahit na ito ay isang high-grade Heaven Opening Realm, hindi madaling magmadali mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Ito ay tiyak na magtatagal, ngunit paano ang isang cultivator parang napakaraming oras nating sayangin. Kung mayroon tayong oras sa paglalakbay, maaari rin tayong mag-aral ng mga lihim na pamamaraan at magsanay ng mga diskarte sa paglilinang. Kaya naman mayroong lihim na pamamaraan na tinatawag na Universe Escape Technique. Ang lihim na pamamaraan na ito ay walang ibang gamit maliban sa paglalakbay. Halimbawa, ang aming first in ay mayroong Universe Escape Seal, na may marka ng Lady Boss. Hanggat ang Lady Boss ay nasa malaking teritoryong ito, nasaan man siya, agad siyang makakabalik sa first in sa isang pag-iisip lamang. Ito ang Universe Escape Technique. Napatulala si Yang Kai. Napaka-magical. Naisip niya sa sarili. Hindi ba ito ang parehong epekto ng aking Space Spirit Bead? Saan man matatagpuan ang Space Spirit Bead, maaari siyang pumunta sa lokasyon ng Space Spirit Bead sa isang pag-iisip lamang. Ito ay katulad ng Universe Escape Technique. Ito ay ang parehong prinsipyo bilang ang Space Formation. Gayunpaman, kung ikukumpara, ang kanyang Space Spirit Bead ay mas maginhawa kaysa sa Space Formation, at tila may sarili itong mga pakinabang at disadvantage sa Universe Escape Technique. Ito lang ang mahiwagang. Tumawa si Bai Chi. Sinabi ni Yang Kai na may madilim na mukha. Kaya umasa si Madam Lan sa Universe Escape Technique para magmadaling bumalik sa first in bago ako. Sa oras na ito, naiintindihan din niya. Ang akala niya ay napakatalino ng kanyang mga ginawa noon, ngunit sa mga mata ni Madam Lan, siya ay lumalakad sa isang bitag. Labis siyang nanlumo, mabuti na lang at hindi nadala ang bangkay ng Golden Crow, kung hindi ay samuka siya ng dugo. At saka, bibigyan kita ng isang piraso ng impormasyon ng librerya na kangiting tumingin si Bai Chi kay Yang Kai. Sa 3,000 mundo, mayroong isang lugar na tinatawag na Universe Palace. Bawat malaking teritoryo ay may Universe Palace, higit pa o mas kaunti.
Ang ilang malalaking teritoryo ay may 4 o 5 Universe Palace, at ang ilan ay may isa lamang. Basta ikaw gumastos ng ilang heaven opening pills at iwanan ang iyong aura sa Universe Palace, maaari kang maglakbay sa mga Universe Palace na ito kung gusto mo. Space Array. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Kai. Ngumiti si Bai Qi at sinabi, tama. Gayunpaman, may limitasyon ng distansya na maaaring ay teleport gamit ang mga batas ng kalawakan. Iba ang Universe Escape Technique. Hanggat kaya ng katawan mo, maaari kang pumunta agad sa ang Universe Palace kung saan mo iniwan ang iyong marka kahit gaano kakalayo sa parehong teritoryo. Tumango si Yang Kai bilang pag-unawa. Ito ay napaka-convenient. Kung may pagkakataon sa hinaharap, tiyak na pupunta ako at makikita ko ito para sa aking sarili. Saang pangkat kabilang ang Universal Temple? Sabi ni Bai Qi, hindi ito kabilang sa anumang paksayon. Ang Universe Palace ay sama-samang itinayo ng 36 na paraiso at 72 pinagpalang lupain. Bawat Universe Palace ay binabantayan ng mga disipulo ng mga paraisong iyon, kaya talagang bawal makipaglaban sa loob. Kung hindi, magiging kaaway ka ng lahat ng paraiso. Nagulat si Yang Kai. Ang Universal Temple na iyon ay itinayo sa pamamagitan ng pinagsamang pagsisikap ng lahat ng mga Blessed Paradises. Gayunpaman, nang pag-isipan niya itong mabuti, hindi ito nakakagulat. Walang paksayon ang magiging komportable sa mga kamay ng alinmang paksayon, at walang paksayon ang makokontrol ito ng mag-isa. Ito ay karaniwang kahulugan para sa 36 na paraiso at 72 pinagpalang lupain na magkasamang kontrolin ito. Gayunpaman, mula sa sinabi ni Bai Qi, kung magkakaroon siya ng problema sa hinaharap, maaari siyang pumunta sa Universal Temple para magtago. Ngayon pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari sa Sunstar? Dahil nagkasundo na sila noon, natural na hindi babalik si Yang Kai sa kanyang sinabi. Agad niyang ikinwento ang kanyang mga karanasan sa Sunstar. Nasilaw at namangha si Bai Qi. Hindi siya nagulat na nagawang itago ni Yang Kai ang kanyang sarili sa ilalim ng ilong ng isang grupo ng mga master ng Heaven Opening Realm. Ang ganitong uri ng bagay ay maaaring gawin hanggat ang isa ay may angkop na artifact. Sa halip, interesado siya kung paano nakatakas si Yang Kai sa pagtugis ng mga master ng Heaven Opening Realm na iyon. Sinabi lang ni Yang Kai na ang haring ito ay bihasa sa space principles at lalo siyang bihasa sa pagtakas. Sa anumang kaso, ito ay hindi isang lihim. Dati, kapag hinahabol siya ni Madam Lan at ng iba pa, na alam kung ilang beses na siyang nag-teleport. Pagkatapos ng mahabang panahon na pakikipag-chat, lasing na sinabi ni Bai Qi. Iyon lang ang para sa araw na ito. Babalik na ako sa trabaho. Medyo ilang tao na ang dumating sa first in kamakailan, kaya mas mabuting mag-ingat ka. Marahil sila ay lahat ay darating para sa iyo. Habang pinapanood si Bai Qi na umalis, nag-aalala si Yang Kai. Binuksan ni Yang Kai ang wish pouch, tumingin sa loob. Naroon pa rin ang bangkay ng Golden Crow. Nakuha niya ang mainit na patatas na ito, ngunit kung paano haharapin ito ngayon ay isang mahirap na bagay. Gayunpaman, anuman ang mangyari, ang ganitong uri ng magandang bagay ay tiyak na mabibili sa magandang presyo. At least, makakabawi siya sa 2 Destruction Golden Feathers na nawala sa kanya. Kung wala ng ibang paraan, pupunta siya at ipapalit ito sa isang 7th grade Sun True Gold. Sa anumang kaso, ang orihinal niyang target ay ang 7th grade Sun True Gold. Pagdating ng oras at pinaikli niya ang 5 Elements Fire Attribute, wala nang magkakaroon ng ideya tungkol sa kanya. Bukod dito, hindi solusyon ang pagtatago sa silid na ito. Hindi siya maaaring magtago dito magpakailanman. Bagamat mayroon pa siyang ilang heaven opening pills, hindi ito magtatagal. Pagkaraan ng ilang sandali na pag-ungol sa sarili, tumayo si Yang Kai, itinulak ang pinto, at dumiretso sa ibaba. Pagbaba ng hagdan, tumingin si Yang Kai sa paligid at nakitang napakaingay ng lobby. Ang orihinal na 7 o 8 talahan na yan ay naging higit sa 1 dosina, ngunit hindi pa rin matugunan ng supply ang pangangailangan. Masasabing siksikan ang buong lobby. Tumakbo si Bai Qi na may hawak na ilang pinggan. Nang iangat niya ang kanyang ulo at makita si Yang Kai, nagulat siya. Bakit ka bumaba? Bakit hindi ako makababa? Ngumisi si Yang Kai. Pagkasabi niya nito ay biglang tumahimik ang ingay sa buong lobby. Pagkatapos ng sunod-sunod na tunog ng paghampas, ang mga pares ng mga mata ay tumingin sa ibabaw, at ang mga alon ng banal na pandama ay dumaan din ng walang pag-aalinlangan. Sa isang iglap, naramdaman ni Yang Kai na parang isang maliit na puting tupa na maling pumasok sa lungga ng lobo. Tumindig ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan, at wala man lang siyang nararamdamang katiwasayan. Binigyan siya ni Bai Qi ng thumbs up, mukhang may lakas ng loob. Pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang ulo at pumasok sa trabaho. Tumingin si Yang Kai sa paligid, at talagang nakakita siya ng ilang pamilyar na mukha.
Ang iilang mid-grade Heaven Opening Realm Cultivator na humabol sa kanya kanina, bukod kay Madam Lan, ay nandito lahat. Ang mga alon ng banal na pandama ay nag-intertwined at naanod, at ang mga pares ng mga mata ay tumingin kay Yang Kai ng may masamang hangarin. Tahimik ang buong lobby, ngunit pakiramdam ng lahat ay para bang may darating na bagyo. Ang cultivator na may bahagyang mas mababang lakas ay hindi maiwasang mapalunok, at ang kanilang mga mata ay tumingin sa pintuan, na tila naghahanap ng paraan upang makaalis. Nang mabubunot na ang mga espada, biglang bumukas ang isang pinto sa ikalawang palapag, at lumabas si Madam Lan. Ang kanyang mga mata ng Phoenix ay damilat, at ang kanyang tingin ay nakatuon kay Yang Kai. Marahan siyang bamantong hininga, at pagkatapos ay sumandal sa armrest, kumuha ng isang dakot ng isang bagay na tila mga buto ng melon, at mabilis na sinimulan itong kainin. Napangiti si Yang Kai. Alam niyang simula nang magpakita si Madam Lan, walang maglalakas loob na gumawa ng hakbang laban sa kanya dito. Marahil ay naramdaman din ni Madam Lan na ang kapaligiran sa ibaba ay hindi tama, kaya't sinadya niyang magpakita upang sugpuin ang sitwasyon. Puno ang lobby, at walang upuan. Tumingin si Yang Kai sa paligid, at pagkatapos ay dumiretso sa isang mesa. May 3 tao na nakaupo sa mesang ito, isang gwapong binata, 2 matandang lalaki na may malalalim na aura, at sa likod ng binata ay nakatayo ang isang kaakit-akit na babae na nakasisiwalat na damit. Sa likod ng 2 matandang lalaki ay nakatayo ang isang grupo ng mga disipulo, malinaw na mula sa parehong puwersa. Ang lakas ng binata ay hindi mataas, at dapat lamang niyang eye-condensed ang isang dawsil, habang ang 2 matandang lalaki ay parehong Heaven Opening Cultivator. Ang binata ay orihinal na nakatingin kay Yang Kai ng may pang-aalipusta, ngunit nang makita niyang dumiretso talaga ito patungo sa kanya, hindi niya maiwasang sumimangot, hindi alam kung ano ang gustong gawin ni Yang Kai. Brother, nagkita ulit tayo, nagkataon lang. Masayang sinalubong siya ni Yang Kai. Kung hindi ka tatutol, sabay tayo. Pagkasabi noon ay hindi na niya hinintay ang kasunduan ng kabilang partido, at diretsyong umupo sa tapat niya. Medyo natarante ang binata. Sino ka? Puno ng sigasig ang mukha ni Yang Kai. Kaibigan, ikaw talaga ay isang taong may malaking kahalagahan na may maikling alaala. Di ba nagkita tayo papunta sa Sunstar? Hindi ito kalokohan. Nagkita na talaga silang dalawa dati. Sa oras na iyon, si Yang Kai, Dayu, at ang iba pa ay papunta sa Sunstar, at ang malaking barkong sinasakyan ng binatang ito ay bumangga sa kanila mula sa likuran, na halos masugatan sila. Pagkatapos noon, bumalik siya para imbitahan sina Dayu at Asan na sumakay, ngunit tumanggi si Yang Kai. Noong panahong iyon, hindi niya alam kung saang puwersa sila nanggaling, ngunit matapos makita ang Jade Slip na ibinigay sa kanya ni Meng Hong, nalaman niyang mula sila sa Great Moon Province. Pagkatapos ng paalala ni Yang Kai, natauhan ang binata. Ikaw. Pagkasabi noon ay nagdilim ang mukha niya. Sinong pinayagan kang umupo? Mawala. Walang pakialam si Yang Kai at tumawa. Walang mauupuan. Nagkataon lang na may bakanteng upuan ka dito, bakit hindi ka makisalo sa mesa? Bakit ba ang kuri-kuripot mo? May sasabihin pa sana ang binata nang bigla niyang naramdaman na may mali. Maraming divine senses sa katawan niya na maingat na sinusuri siya. Paglingon niya ay nakita niyang ang ilang mid-grade Heaven Opening Masters sa lobby ay nakatingin sa kanya na may kaina-hinalang dahilan para mamatla ang kanyang mukha. Hindi niya alam kung paano niya nakuha ang atensyon ng mga ito. Napansin din ng 2 matandang Heaven Opening Realm sa iisang table na may mali. Isa sabay kindat sa binata habang ang isa naman ay tumingin kay Yang Kai at mabilis na sinabing, "Iiwan namin ang mesang ito sa iyo, tara na." Pagkasabi niya nito, tumayo siya. Tila nag-alangan ang binata, ngunit pilit siyang hinayla ng isa pang matanda. Hindi nagtagal ang grupo, binayaran ang bill at diretsyong umalis sa unang inn. Ilang saglit pa, sa malaking barko, malungkot ang mukha ng binata. Sino ang lalaking iyon? Nagpalitan ng tingin ang 2 matandang nasa likuran niya bago sinabi ng isa sa kanila. Young Master, ang taong iyon ang nagnakaw ng bangkay ng Golden Crow. Nagulat ang binata. Ano? Ninakaw niya ang bangkay ng Golden Crow at pagkatapos ay ligtas na nakatakas pabalik sa unang inn. Tama, siya nga. Kung ganoon bakit tayo matatakot sa kanya? Tanong ng binata sa mahinang boses. Ang taong iyon ay dumating lamang upang makisalo sa isang mesa, ngunit kailangan nilang umalis na ang kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti. Para bang natatakot ang mga ito sa kanya na medyo napahiya. Ang sabi ng matanda, hindi kami natatakot sa kanya, ngunit hindi na kailangang makipaggusot sa kanya sa oras na ito. Napakahalaga ng bangkay ng gintong uwak, at pagdating ng panahon, ang unang bahay panuluyan ay tiyak na magpapakilos ng bagyo. Mas mabuti kung hindi makisali ang ating Great Moon Province. Tumanggo rin ang isa pang matanda. Oo,
Nagdilim ang ekspresyon ng binata. Bagamat alam niyang tama ang mga ito, medyo ayaw pa rin niya. Para bang nakikita ang kanyang iniisip, sinabi ng matandang lalaki noon. Young master, huwag kang mag-alala, hindi na mabubuhay ng mas matagal ang batang iyon. Tanong ng binata, ano ang ibig mong sabihin? Ngumisi ang matanda, sinusubukang pukawin ang isang bagyo na may kaunting lakas, tiyak na mamamatay siya ng walang kumpletong bangkay. Marshall Peak, Kabanata 3923. Siya iyon. Sa sandaling umalis ang grupo ng Great Moon Province, binalot ni Yuan Xiaoman ang sarili sa isang mabangong hangin at umupo sa kaliwang bahagi ni Yang Kai, nakatingin sa kanya ng nakangiti. Tinawag ni Yang Kai si Bai Qi at itinuro ang mga natirang pagkain sa harap niya, malamig na sinabi. Alisin ang mga ito at ihain ang isa pang mesa. Umirap si Bai Qi. Ang lalaking ito ay nakikipagpalitan pa lamang sa kanya ng inumin sa silid, tinatawag siyang kapatid, at ngayon ay inuutusan siya nito na parang waiter. Anong uri ng tao ito? Ngunit wala siyang magagawa. Pagkatapos ng lahat, ito ang ginawa niya. Masunurin niyang inalis ang mga gamit sa mesa at pumunta sa kusina para ihanda ang mga pinagkainan. Sabay-sabay na tumayo ang tatlo pang tao. Ang isa ay matandang mapula ang kutis, mataba ang ulo at malaki ang tenga. Ang isa ay lalaking nakasuot ng martial arts na malamig ang ekspresyon, at ang isa ay iskolar na may hawak na bilog na pamaypay. Dumiretso sila sa table na ito at umupo. Napuno agad ang mesang ito. Ang apat na mid-grade Heaven Opening Realm ay nakatitig ng diretso kay Yang Kai. Sa totoo lang, nagkaroon ng kaunting pressure, ngunit hindi natakot si Yang Kai. Nanunood pa rin ang Lady Boss mula sa ikalawang palapag. Sinong maglalakas loob na maging mapangahas dito? Halatang alam din ito ni Madam Lan, at ang kanyang ekspresyon ay labis na naiinis. Gayunpaman, pagdating sa negosyo, ang reputasyon ng First In ay hindi maaaring masira. Bagay ka talaga brother. Si Yuan Xiaoman ang unang nagsalita. Tumingin siya kay Yang Kai ng may labis na interes, na para bang nakakita siya ng bagong laruan. Tumakbo ka pa pabalik dito. Pambihira ka. Itinagilid ni Yang Kai ang kanyang ulo at sumulyap sa kanya. Saglit na huminto ang tingin niya sa nagtataas ang dibdib nito, at ngumisi siya. Ano ang iyong pangalan? Yuan Xiaoman. Pagkatapos nito, itinuro niya ang iba at isa-isang ipinakilala sila kay Yang Kai. Ngayon lang nalaman ni Yang Kai kung saan nanggaling ang mga lalaking ito na humahabol sa kanya sa loob ng maraming araw at kung ano ang kanilang mga pangalan. Little brother, interesado ka bang sumali sa ka-top trick deflection ko? Para kang bagong dating sa labas ng universe, no? Sa ganitong lugar, hindi madali para sa mga bagong dating na mag-stand out. Ang pagkakaroon ng tulong at hindi tulong ay dalawang magkaibang bagay. Nagtataka na tanong ni Yang Kai. Paano mo nalaman na bagong dating ako? Nalaman ng First In ang tungkol sa kanya dahil iyon ang ginawa nila. Walang dahilan para malaman ni Yuan Xiaoman ang tungkol sa kanya, at hindi niya dapat. Hindi mo alam ang Universe Escape Technique, at pumunta ka sa unang stall para pumasok sa bitag. Paano mo sasabihin na hindi ka baguhan? Nagdilim ang mukha ni Yang Kai nang marinig niya ito. Talagang ito ang pinakamalaking kahihiyan sa kanyang buhay, isang mantsa sa kanyang landas ng paglilinang. Ngunit walang sino man ang nagsabi sa kanya tungkol sa Universe Escape Technique sa isang lugar tulad ng Kikiao Lands, kaya paano niya malalaman ang tungkol sa mga misteryo nito? Nung nakita niya si Madam Lan sa oras na iyon, akala niya kambal ito. Bata, isang tanong lang ang tatanungin ng matandang ito. Mas mabuting sumagot ka ng tapat, kung hindi, kailangan mong tiisin ang kahihinatnan. Biglang sumagot ng malamig ang matabang Hong Lao. Pinandilatan siya ni Yang Kai. Pagkatapos ay huwag sayangin ang iyong lakas. Wala akong sasabihin sa'yo. Nililigawan mo si kamatayan. Galit na galit si Boss Red. Hinampas ni Yang Kai ang mesa at biglang tumayo. Pinandilatan niya si Hong Lao at sinabing, subukan mo ako. Napatalon sa takot si Hong Lao at tulala siyang tinitigan. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoon kalaki ang reaksyon ni Yang Kai. Ilang saglit, tulala siyang nakatayo doon, hindi na makaatres. Sa ikalawang palapag, ang Lady Boss, na kumakain ng mga buto ng sunflower, ay nagngangalit ng husto ang kanyang mga ngipin na halos magkabasag. Galit niyang tinitigan ang likod ni Yang Kai, alam niyang ginagamit siya ng brat na ito bilang isang protection na anteng-anteng. Sino sa First In ang maglalakas loob na kumilos? Malinaw na tiyak niya ito, kaya naman naglakas loob siyang hamanin si Hong Lao nang walang pakundangan. Kung hindi, wala siyang lakas ng loob na gawin iyon sa Emperor Realm. Sa gilid, bahagyang nakanganga ang bibig ni Yuan Xiaoman. Sina Zhang Qi at Ji Tianxing ay nagiklik din ng kanilang mga dila sa pagtataka. Sa pangunahing bulwagan, marami sa low-grade Heaven Opening Realm ang mas nagulat kay Yang Kai. Kung wala kang lakas ng loob na kumilos, tumahimik ka. Umupo ulit si Yang Kai at sumigaw sa kusina.
Handa na ba ang pagkain? Bakit ang bagal mo? Ang boses ni Bai Chi ay nanggaling sa kusina. Handa na, ano ba ang pagmamadali mo? Lalong namula ang mukha ni Hong Lao at tila may singaw na tumataas mula sa tuktok ng kanyang ulo. Huminga siya ng malalim, dumura siya. Bata, ang lakas ng loob mo. Kung may kakayahan ka, habang buhay kang magtago sa first in, kung hindi, lagot ka sa matandang master na ito. Talagang galit siya hanggang sa punto na hindi na siya makaalis sa nakakahiyang sitwasyon na ito sa harap ng isang dosenang mesa ng mga tao. Iyon ang tinawag mong kahihiyan. Walang pakialam si Yang Kai. Sa anumang kaso, nasaktan na niya ang matandang ito. Gaya nga ng kasabihan, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa napakaraming utang. Sumimangot si Zhang Qi, tila naiintindihan ang karakter ni Yang Kai. Pinagsalikop ang kanyang mga daliri, lumitaw ang isang space ring sa kanyang kamay at dahan-dahan niyang itinulak ito sa harap ni Yang Kai. Little brother, ang haring ito ay may itatanong din sa iyo. Sinulyapan siya ni Yang Kai at bahagyang nagulat. Kahit na hindi niya alam kung ano ang nasa loob ng space ring na ito, napakataas ng posibilidad na ito ay isang heaven opening pill. Maaari ba akong magbenta ng impormasyon ngayon? Sa sobrang tuwa, kinuha ni Yang Kai ang space ring at winalis ito gamit ang kanyang divine sense, natuklasan na mayroong 10,000 heaven opening pills sa loob. Agad na nagniningning sa kagalakan, sinabi ni Yang Kai. Magaling, magaling. Palihim niyang napabuntong hininga sa sarili sa kabutihang loob ng isang 4th grade Heaven Opening Realm Master. 10,000 Heaven Opening Pills, bagamat sapat lang para manatili siya sa kanyang silid sa loob ng 10 araw, medyo marami pa rin. Bahagyang ngumiti si Zhang Qi at magsasalita na sana nang itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay para pigilan siya, lumingon kina Yuan Xiaoman at Ji Tianxing, at sinabing, may tanong ba kayong dalawa? Kung may gusto kang itanong, bilasan mo. Ito muna ang sasabihin ko, kung sino ang nag-aalok ng pinakamataas na presyo ay sasagutin ang kanilang tanong, at isa lang ang sasagutin ko, kaya mas mabuting pag-isipan mong mabuti. Namilog ang sulok ng mga mata ni Zhang Qi. Sina Ji Tianxing at Yuan Xiaoman ay hindi rin nakaimik. Sila ay 4th grade Heaven Opening Realm, at kahit na ang kanilang lakas ay hindi masyadong mataas, sila ay iginagalang pa rin ng mga tao sa kalapit na teritoryo, ngunit ngayon sila ay nananatiling pinangungunahan ng Emperor Realm sa pamamagitan ng ilong. Ngumisi si Hong Lao. Bata, nakikita ng matandang master na ito na nangangitim na ang glabelo mo, malapit ka nang humarap sa isang madugong sakuna. Tumahimik ka, wala kang kinalaman. Sumimangot si Yang Kai. Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Lumingon kay Ji Tianxing at Yuan Xiaoman, nagtanong si Yang Kai. Sigurado ba kayong dalawa na wala kayong gustong itanong? Kung hindi, sasagutin ko ito Ginoong Zhang. Sina Ji Tianxing at Yuan Xiaoman ay nagpalitan ng tingin at nagngangalit ang kanilang mga ngipin, ngunit may ilang mga bagay na kailangan nilang itanong, kaya kahit ayaw nila, tahimik pa rin silang naglabas ng space ring. Si Yuan Xiaoman ay ngumiti ng peke at sinabing, Little brother, hindi ka ba natatakot na ang mga bagay na ito ay masunog ang iyong mga kamay? Inagaw ni Yang Kai ang space ring mula sa kanyang kamay at nginisyan. Nakuha ko na ang mga bagay na sumunog sa aking mga kamay, bakit ako matatakot dito? Si Yuan Xiaoman ay hindi nakaimik, ngunit sa pag-iisip tungkol dito, sa Golden Crow Divine Palace, ang taong ito ay nagkaroon ng lakas ng loob na agawin ang katawan ng napakaraming Heaven Opening Realm sa kanyang harapan, kaya paano siya magrereklamo tungkol sa mga space ring na ito na nasusunog ang kanyang mga kamay. Isa itong master na pinahahalagahan ang pera sa buong buhay niya. Pagkatapos suriin ang space ring, ang saya sa mukha ni Yang Kai ay lalong lumakas nang lumingon siya kay Ji Tianxing at sinabing, itong si Ginoong Ji ay nag-alok ng pinakamataas na presyo. Magsalita ka, ano ang gusto mong itanong? Sasabihin ko sa iyo ang lahat ng alam ko. Sina Zhang Qi at Yuan Xiaoman ay parehong lumingon kay Ji Tianxing. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Ji Tianxing habang tahimik siyang nagtanong. Sino ngayon ang may bangkay ng Golden Crow? Nagulat si Yang Kai sa tanong na ito. Bagamat alam niyang tiyak na magtatanong ang mga taong ito tungkol sa bangkay ng Golden Crow, hindi niya inaasahan na magtatanong sila tungkol dito. Halos sabihin niya na natural na nasa kamay niya ito. Kailangan bang magtanong ng ganoong kaliwanag na tanong? Saglit siyang nag-isip, bigla siyang may naisip. Alam nila ng Lady Boss na nasa kamay niya ang bangkay ng Golden Crow, pero ang iba ay hindi. Total, walang pangatlong tao sa labas ng first in. Ang iba lang. Alam niya na siya ay tumatakbo palayo at lumakad sa isang bitag, na naharang at nasugatan lamang ng Lady Boss sa labas ng first in. Kung siya ay isang tagalabas, iisipin ba niya na ang bangkay ng Golden Crow ay inagaw na ng Madam Lan? Pagkatapos ng lahat, sa kanyang lakas, paano siya makakalaban sa 6th grade Heaven Opening Realm? Kung may gustong agawin sa kanya si Madam Lan, napakadali. Kaya ganyan yan.
Hindi nakakagulat na magtanong si Ji Tianxing ng ganyan. Tila gusto ring itanong ni Zhang Qi at Yuan Xiaoman ang parehong tanong. Hindi pa rin nila maisip kung sino ang may bangkay ng Golden Crow. Maraming ideya ang pumasok sa isipan ni Yang Kai habang tinitimbang niya ang mga kalamangan at kahinaan. Ilang saglit lang ay hinampos niya ang mesa at tumayo na puno ng pighati at galit ang mukha. Lumingon siya at itinuro ang Lady Boss sa ikalawang palapag, sumisigaw. Siya ito, siya ito, siya ito. Ang bagay na pinaglaban ko ng husto ay inagaw niya. Banibuli ng first in ang mahihina, binubuli ng first in ang mahihina, black in na ito. Ang galit na Dagandong ay umalangaw sa bulwagan, pumutok sa mga tainga ng lahat. Ito ay isang reklamo na puno ng dugo at luha. Lahat ay tumingin sa direksyon na itinuturo ni Yang Kai at sabay-sabay na tumitig sa Lady Boss. Si Madam Lan ay natulala. Ang kanyang pula bahagyang bamuka ang mga labi, at tahimik na nahulog mula sa kanyang bibig ang isang piraso ng shell ng prutas. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagngagat ang ngipin ni Madam Lan. Bata, siguradong pagod ka ng mabuhay. Bagamat hindi niya narinig ang itinanong ni Ji Tianxing kay Yang Kai ngayon lang, hindi na kailangang marinig ang mga ganoong bagay. Nahulaan niya na ito ay walang iba kundi ang kinaroroonan ng bangkay ng Golden Crow. Ang akusasyon ni Yang Kai sa pagkakataong ito ay walang alinlangan na magdadala sa kanya sa isang malaking problema. Kahit na itanggi niya ito, wala itong silbi. Mula sa mga tingin ng mga nasa lobby, alam ni Madam Lan na marami na ang nakahula nito. Ngayon, kinukumpirma lang niya ito sa mga salita ni Yang Kai. Sa pagkakataong ito, maging ang tubig ng hindi kayang linisin ng 3 ilog at 5 lawa ang kanyang pangalan. Kung talagang inagaw niya ang bangkay ng Golden Crow, ayos lang. Ang susi ay nabagamat nakagawa na siya, si Yang Kai ay tusong nakatakas at nagtago sa first in. Hindi lamang siya umani ng anumang mga benepisyo, nakuha pa niya ang kanyang sarili sa problema. Galit na galit si Madam Lan na matangos ang ilong. Wala pa siyang nakitang karumal-dumal na tulad ng brat na ito. Kung makakagawa siya ng hakbang, tiyak na bababa si Madam Lan at pagsisisihan siyang ipinanganak sa mundong ito. Ngunit ito ang first in, at hindi masisira ang reputasyon ng first in. Lady Boss, punong-puno ka ng pagpatay na layunin. Patatahimikin mo ba ako? Galit na sigaw ni Yang Kai. Tumahimik ka. Sa sobrang galit ni Madam Lan ay ibinato niya ang mga merienda sa kamay nito. Pwede mong isara ang bibig ko, pero hindi mo kayang isara ang bibig ng lahat ng tao sa mundo. Ang hustisya ay nasa puso ng mga tao. Ano man ang gawin ng mga tao, ang langit ay nanonood. Lady Boss, mag-isa ka na ngayon. Marahas na kumabog ang dibdib ni Madam Lan. Pakiramdam niya ay umakyat ang mainit na dugo sa kanyang utak, at mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao na pumuti. Huminga siya ng malalim at pumikit. Gusto niya talagang bumaba at punatin ang bibig ng brat na ito. Marshall Peak, Kabanata 3924. Ang reputasyon ng inn. Nandito na ang mga pinggan, narito na ang mga pinggan. Sa sandaling ito, tumakbo palabas ng kusina si Bai Qi na may dalang ilang pinggan at isang kaldero ng alak. Pagpasok niya sa main hall, bigla niyang na-realize na hindi tama ang atmosphere. Natigilan siya sa kinatatayuan at ibinaling ang tingin sa paligid. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Nakita na lang niyang galit na galit ang kanyang amo na naging berde ang mukha nito. Nakatayo siya sa ikalawang palapag na nakapikit, at nanginginig ang kanyang maselang katawan. Ano ang nangyayari? Lumapit si Bai Qi kay Yang Kai at tahimik na nagtanong. Darating ang bagyo. Sagot ni Yang Kai. Sagot ni Yang Kai habang inabot ang kamay at kinuha ang pagkain at alak sa kamay niya. Pagtalikod niya, umakyat siya sa ikalawang palapag. Hinahalo na ang tubig, kaya hindi magandang manatili dito ng matagal. Pinakamabuting umiwas sa limelight sa ngayon. Pagbalik sa kanyang silid, isinara ang pinto at ini-activate ang harang, hindi napigilan ni Yang Kai na tumawa ng buong puso nang makita ang kasiyahan sa kanyang mukha. Bagamat mabuting tao ang Lady Boss, ginawa pa rin niya itong sayangin ang isang Golden Destruction Plume. Sinaktan niya pa siya noon. Ngayong nagkaroon siya ng pagkakataon, natural na kailangan niyang bumawi sa kanya. Higit pa rito, sa kasalukuyang sitwasyon, ang paglilipat ng kanyang atensyon sa Lady Boss ang pinakamahusay na pagpipilian. Umupo siya sa mesa, umiinom mag-isa, iniisip ang kanyang magiging landas. Bigla siyang nakarinig ng malakas na kalabog at bumukas ang pinto. Nagulat si Yang Kai. Tumayo siya at tumingin sa labas. Sumigaw siya. Sino ito? Sino ang napakalakas ng loob na kumilos sa first in? Nais ba nilang mamatay? Napaurong ang leeg ni Yang Kai nang makita niya kung sino ang sumipa sa pagbukas ng pinto. Ito ay walang iba kundi ang Lady Boss ng first in, si Madam Lan. Ang Lady Boss ay pumasok sa silid, ang kanyang buong katawan ay nababalot ng malamig na aura, isang panunuya sa kanyang mukha habang diretsyong nakatitig kay Yang Kai.
Sa isang mahinang pitik ng kanyang paa, isinara niya ang pinto sa likuran niya. Madam. Madam Lan. Umatras ng hakbang-hakbang si Yang Kai. Hindi nagtagal, narating niya ang paanan ng pader. Hindi nakatutok ang kanyang mga mata. Nagtataka siya kung bakit wala man lang bintana sa kwartong ito. Ni hindi niya magawang tumalon sa bintana para tumakas. Ni hindi niya maisip ang tungkol sa teleportation. Sa harap ng isang 6th grade heaven opening realm, malamang na hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Madam, may payo ka ba sa akin? Si Yang Kai ay nakatingin sa unahan ng may takot, ang kanyang puso ay nasa kanyang lalamunan. Palihim niyang napagdesisyonan na kung talagang atakihin siya ni Madam Lan, gagamitin niya agad ang kanyang dragon form secret technique para hindi siya atakihin ito. Mahinang ngumisi si Madam Lan. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin. Kung papatayin kita, hindi ko maipaliwanag ang sarili ko. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Yang Kai na makahinga ng maluwag. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na maluwag na sasabihin ni Madam Lan. Hindi kita papatayin, ngunit kaya kitang matalo. Bata, handa ka na ba? Nilunok ni Yang Kai ang kanyang laway. Madam, kung may sasabihin ka, pwede naman nating pag-usapan. Bakit mo ito ginagawa? At saka, ito ang first in, at ako ang bisita mo. Gumastos ako ng pera para manatili dito. Ikaw ang lady boss. Angkop ba para sa iyo na atakihin ang isang bisita? Hindi angkop. Dahan-daang naglakad si Madam Lan, at hindi nagtagal ay dumating sa harap ni Yang Kai. Isang mabangong amoy ang umalangaw-ngaw, at bigla siyang nagngalit ang kanyang mga ngipin. Pero kung hindi kita bugbugin, hindi ko mailalabas ang galit ko. Ayaw mo na ng signboard ng first in. Sinubukan ni Yang Kai ang kanyang makakaya na umatras, ngunit napilitan na siya sa isang sulok. Saan pa kaya siya pupunta? Huwag mong gamitin ang signboard para pigilan ako. Walang kwenta kahit anong sabihin mo ngayon. Itinaas ni Madam Lan ang isang maselang kamao at kinuyam ito ng mahigpit na pumutok. Marahas na umusbong ang nakamamatay na aura sa paligid niya, na parabang nilalamon nito ang langit at lupa. Habang nagsasalita siya, ang kanyang kamao ay parang kidlat, na damapo sa kaliwang mata ni Yang Kai. Sa isang boom, naramdaman na lamang ni Yang Kai na umitim ang kanyang paningin. Ang kanyang paningin ay puno ng mga bituin, at maging ang kanyang mga iniisip ay nalilito. Hindi magaan ang suntok ng lady boss, at halos matigilan siya sa kinatatayuan. Bago pa man siya makabawi, lumipad muli ang kamao patungo sa kanyang kanang mata, at nagkaroon muli ng boom. Sa likas na pagyakap sa kanyang ulo, si Yang Kai ay pumulupot sa paanan ng dingding, tinitiis ang mga suntok at sipa ni Madam Lan. Lihim siyang nanumpa sa sarili na balang araw, siguradong babalikan niya ito at maghihiganti. Matapos ang hindi tiyak na tagal ng panahon, na tila isang saglit, ngunit parang isang taon din, sa wakas ay naramdaman ni Yang Kai na ang mga pag-ataking bumagsak sa kanya na parang patak ng ulan ay tumigil. Tahimik niyang ibinaling ang kanyang ulo at tumingin sa pagitan ng kanyang mga daliri. Nakita niya si Madam Lan na humihingal habang nasa balakang ang mga kamay, at bakas sa mukha nito ang kasiyahan. Ang sarap sa pakiramdam. Bata, mabuti pang alagaan mo ang sarili mo. Kasabay nito, tumalikod siya at umalis. Nagmura si Yang Kai at bumagsak sa lupa. Sa pintuan, pinanood ni Bai Chi ang lady boss na malayang umalis, at pagkatapos ay iniangat ang kanyang ulo upang tumingin sa paligid. Saka lamang siya pumasok sa silid at nagsara ang pinto. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa gilid ni Yang Kai at tumingkayad para tingnan siya, puno ng simpatiya ang mukha nito. Talagang sinaktan mo siya. Galit talaga ang lady boss. Hindi ko pa siya nakitang galit na galit noon. Mahinang nahiga si Yang Kai sa lupa, pakiramdam niya ay marami sa mga buto sa kanyang katawan ang nabali. Bagamat walang intensyon si Madam Lan na patayin siya, talagang ginamit niya ito. Isang mabigat na kamay. Kagagaling lang niya mula sa kanyang mga sugat, ngunit ngayon ay nasugatan na naman siya. Talagang nagtatampo ito. Patuloy ka bang? Manood nito. Pinaningkitin ni Yang Kai si Bai Chi, na nakasquat sa harap niya. Maaari mo ba akong tulungang makatayo? Tumawa si Bai Chi. Kung ibang tao ang nakabangga sa iyo, hindi mahalaga kung tumulong ako, ngunit sinaktan ka ng lady boss. Paano ako mangangahas? Kung nalaman niya, paano pa ako makakapagstay dito? Kung ganoon, anong ginagawa mo dito? Pinandilatan siya ni Yang Kai. Sabi ni Bai Chi, nandito lang ako para manood ng palabas. Thirst, thirst, thirst. Bata, nasaktan mo ang lady boss. Sa tingin ko ay mahihirapan ka sa hinaharap. Maligo ka. Galit na sigaw ni Yang Kai. Kailangan ba niyang sabihin sa kanya ng iba na mahihirapan siya sa hinaharap? Sa pagkakataong ito, hindi man lang pinansin ng lady boss ang reputasyon ng first in at pinilit siyang bugbugin. Nai-imagine niya kung anong klaseng sitwasyon ang mararanasan niya sa first in sa hinaharap.
Malamang mahihirapan siyang gumalaw kahit 1 pulgada. Tumawa si Baichi, bumangon, at sinabing, mayroon kang lakas na itaboy ang mga tao. Mukhang hindi naman ito malaking bagay. Magpahinga ka muna. Kung mayroon man, tawagan mo ako mamaya. Pagkatapos noon, tumalikod siya at umalis. Galit na galit si Yang Kai na malapit nang sumabog ang kanyang baga. Nang gumalaw siya ng kaunti, nakaramdam siya ng sakit sa buong katawan. Nakahiga siya sa lupa ng buong 3 oras bago siya nahirapang umakyat sa kama at tahimik na gumaling. Gayunpaman, ang pagsisikap na ito ay hindi nawalan ng kabuluhan. Sa first in, pagkatapos gumawa ng ganoong eksena si Yang Kai, halos lahat ng atensyon ay nalipat sa Lady Boss. Bagamat ang tono at kilos ni Yang Kai ay medyo pinalaki sa oras na iyon, sinumang may kalahating utak ay handang maniwala na ang bangkay ng Golden Crow ay inagaw ni Madam Lan at ngayon ay nahulog na ito sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila ni Yang Kai ay masyadong malaki. Dahil nakagawa na si Madam Lan noon, paano siya mabibigo? Kinabukasan, sa isang wing room sa Great Moon Province, isang matandang lalaki ang nakaupo ng tuwid. Si Wei Kei at Tao Rongfang ay nakatayo sa harapan niya, iniulat ang nangyari kamakailan. Panapanahong tumango ang matanda. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi ni Wei Kei, iyan ang pangkalahatang sitwasyon. Ano ang mga plano ng pinuno? Ang matandang lalaking ito ang pinuno ng Great Moon Province. Dati, pinakiusapan ni Wei Kei si Meng Hong at ang iba pa na bumalik muna sa First In at magpadala ng mensahe sa headquarters. Agad na pinangunahan ng pinuno ng Great Moon Province ang mga tao dito upang makipagkita kina Wei Kei, Tao Rongfang, at sa iba pa. Nagmamadali sila at ngayon lang nakarating sa First In. Tumango ang pinuno at sinabing, mahusay ang ginawa mo sa pagkakataong ito. Hanggat natutunaw natin ang nakuha natin sa pagkakataong ito, tiyak na gaganda ang lakas ng Great Moon Province. Sa pagkakataong ito, bagamat ang Great Moon Province ay hindi nakakuha ng isang bagay na tulad ng Sun's True Gold, nakakuha sila ng ilang bahagi ng Sun's True Fire, isa sa mga ito ay nasa ika-5 baitang. Ang halaga nito ay hindi maliit. Para sa isang puwersa tulad ng Great Moon Province, hindi madaling makakuha ng mga material na 4th grade, higit pa sa mga 5th grade. Kung ibinenta nila ang ika-5 baitang Sun's True Fire na ito at bumili ng ilang material na pang-4 na baitang, malaki ang posibilidad na makagawa sila ng 4th grade Heaven Opening Realm. Siyempre, ang paunang kinakailangan ay kailangan nilang pumili ng tamang mga panla at gumugol ng ilang oras at lakas. Kayong dalawa ay karapat-dapat ng malaking papuri para sa operasyong ito. Sabi ni Wei Kei, Chief, binobola mo kami. Sa pagkakataong ito, muntik na rin kaming nakatakas sa kamatayan. At saka, nakatanggap pa kami ng life-saving grace mula sa kanila. Oh, nagtaas ng kilay ang matanda. Dapat nating suklian ang kabaitan ng pagliligtas sa ating buhay. Sabihin mo sa akin, sinong eksperto ang tumulong sa iyo? Sinabi ni Wei Kei. Hindi ito eksperto. Ang batang iyon na tinatawag na Yang Kai. Kumunat ang noo ng matanda. Ang batang nagnakaw ng bangkay ng Golden Crow at nagdulot ng bagyo sa lungsod. Oo, tumango ang hepe at tinapik ang kanyang mga daliri sa mesa, na parang may iniisip. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya. Nabalitaan ko na ang bangkay ng Golden Crow ay nahulog sa mga kamay ni Madam Lan. Yan ang sabi ng bata. Ano ang gusto mong gawin? Tumingin ang matanda kay Wei Kei at nagtanong. Sinabi ni Wei Kei. Kung maaari, gusto kong hilingin sa iyo na tanggapin siya sa ating Great Moon Province. Siya ay isang bagong dating nakakapasok pa lang sa mundong ito at wala nang maaasahan. Ang bihira lang ay siya ay mabait at kami ay may utang na loob sa kanya. Ngayong siya ay nasa problema, hindi kami maaaring maupo at walang magawa. Napabuntong hininga ang pinuno. Alam kong sasabihin mo iyan, pero napag-isipan mo na ba? Ngayong may problema siya, kung tatanggapin siya ng ating Great Moon Province ng Padalos-Delos, anong epekto nito sa atin? Hinawakan ni Wei Kei ang kanyang mga kamay at sinabing, naisip ko na ito, ngunit ngayon na ang bangkay ng Golden Crow ay wala sa kanyang mga kamay, hindi na mahalaga. Hindi mahalaga. Tumingin ng diretso sa kanya ang hepe. Naniniwala ka ba sa sinabi mo? Gumalaw ang bibig ni Wei Kei, ngunit sa huli, wala siyang masabi. Hindi talaga siya makapaniwala sa sinabi niya. Sinabi ni Nuno, bagamat sinabi ni Yang Kai na ang bangkay ng Golden Crow ay kinuha ni Madam Lan, ang bangkay ng Golden Crow ay napakahalaga na sino mang may gusto nito ay hindi ito papakawalan ng madali. Pagdating ng panahon, magkakaroon ng hindi mabilang mga master na hihingi ng kumpirmasyon kay Yang Kai, o hahanapin pa ang kanyang kaluluwa para tanungin siya. Pagdating ng panahon, paprotektahan ba siya ng ating Great Moon Province o hindi? Kung protektahan natin siya, sa lakas ng ating Great Moon Province, hindi tayo makakalaban sa iba.
Kung hindi natin siya protektahan, paano tayo makakaligtas? Iniwagayway niya ang kanyang kamay at sinabing, hindi natin matatanggap ang taong ito, o ilalagay natin sa problema ang ating Great Moon Province. Chief. Nag-aalala si Wei Kei. Hindi na kailangang sabihin pa. Desididong sinabi ng hepe, hindi tayo maaaring manatili ng matagal sa mapanganib na lugar na ito. Mag-empake at bumalik ka agad sa Great Moon Province kasama ako. Nagkatinginan sina Wei Kei at Tao Rompang. Alam nilang dalawa na dahil nakagawa na ng desisyon ang hepe, wala nang silbi ang sasabihin pa. Hindi nila maiwasang mapabuntong hininga. Alam nilang tama ang desisyon ng hepe. Naisip na rin nila ito noon, ngunit ngayon na umabot na sa ganito, medyo hindi pa rin sila masaya. Kung tungkol sa kabaitan niya sa iyo, mag-isip ka ng paraan para mabayaran siya. Dagdag pa ng hepe, ikinulong ni Wei Kei ang kanyang mga kamay. Oo.